I check. Okay, good morning. Good morning pa ba? So, yung lecture natin for today, part ito ng exam next week. So, maghahanap ako ng room na magkatabing bakante sa bayan na GEGF. So, nagawa ako ng exam. 1 to 40 for prelim. Umuunti yan pag dumarating yung finals. For prelim, ano lang, test lang muna, medyo mahaba-haba. So, bring calculator. Yeah. May mga item dun siguro 4 to 6. Kung kaya yung mental computation, bahala kayo. Hindi necessarily scientific calculator, pero mas maganda sana kung scientific. Okay? Kahit yung pang grocery, kung meron kayo, pwede siyang gamitin. Wala pa, ngayon lang sila naglagay ng listahan. Pero malamang, hindi ko siya ilalagay ng Friday kasi uuwi ata yung iba. Usually, gabi ako. Kasi doon may mga bakante ng ng 2 room na magkatabi. Sanay naman tayo ng night shift. Okay? So, tuloy lang natin. Yung web scraping, commercial lang Commercial lang yun kasi gagamitin natin siya sa laboratory naman. Sa exam ng lab. So, ganito ang flow ng exam ng lab, May pa-web scrape ako na time series. Kukunin nyo yung data. Hindi ko ibibigay sa inyo yung data. Kayo ang kukuha ng data. Tapos may mga tanong ng time series model dun sa part, sa bandang huli. Siguro 1 to 5 lang yung question. Ang prelim exam natin sa lab is 1 to 5 lang. Para madaling mag-check. Okay? So hindi man ako nagsisiro pag medyo kilala niyo naman ako pag yung 1 is malapit 0.25, 0.5, 0.75. Pero definitely walang masisiro. Pinakamababa na dito is 2 out of 5 for the effort alone. Okay? So ganun lang. Ay hindi na lang kaya ako atin. Bagsak yun, 2 out of 5 eh. 4 yun. Okay, atin kayo. So next model. So, ang model pa lang na-discuss natin is simple moving averages. Today, magfo-forecast na tayo na ipipredict natin yung kasunod na data. Ito yung last na smoothing lang ang tawag kasi dito eh. Pag gumagamit ka ng EWMA, hindi pa siya ginagamit for forecasting. Kagaya ito ng simple moving averages, pero i-compare natin yung dalawa kung ano mas maganda. Nagre-record ba ako? Naka-record ako Okay? So, i-compare natin kung alin yung mas maganda dun sa dalawa. Pero malamang mas maganda to. Kasi ito ay may component ito na mas pinaprioritize mo yung recent data over dun sa past data. Okay? Parang tao din yan. Anong ipaprioritize mo na feelings mo for today? Yung ex mo ba na 10 years ago? O yung present mo na ngayon? Okay? So, ano ipaprioritize mo? So, malamang yung present over dun sa past. Okay? So, parang ganito yung concept niya kung sa madaling explanation. So, ito kasi, ginagamit to sa ang tawag dito, sa supply chain. So, imagine meron kang coffee shop, So, everyday, kailangan mong umorder ng coffee beans kasi kailangan siya, based sa past sales. So, tinatrack mo yung past sales nung coffee shop mo. So, anong mangyayari pag hindi mo siya tinatrack ng maganda? Recently, na-notice mo na, na may mga araw na nauubusan ka ng coffee beans. Pero may mga customer ka pang nagde-demand. So, ibig sabihin, loss of income siya. Ama. Okay? Kasi nag-run out ka ng early. Maraming demand, pero yung supply mo is kakaunti. Ano ba, bumili lang ako ng isang sako na coffee beans. Pero ang kailangan ko pala during that day o kaya during that month is 2. So sayang yung yung loss ng income. Other days, marami namang tira. Bumili ako ng isang sako pero ang demand ko lang pala is kalahati. So nawawala yung freshness ng coffee. Kung ikaw ay more on quality, itatapon ko na yung kalahating sako kung Starbucks yung company So, ganun ang ginagawa. Pag hindi na fresh yung coffee beans,
Parang sa fast food din. Yung leftover na Chicken Joy, as in tapon yan. Sa mga fast food, ganun din. O tapos, halimbawa, para hindi siya masayang, yung iba pinapakain sa isda. Halimbawa, yung mga donut. Dunkin' Donut, pinapakain daw nila sa isda, yung mga leftover, para hindi masayang. Pero definitely, hindi nila binibigay yan sa tao. Ayaw kasi ng company na responsibility na halimbawa, binigay ko kay Lagrosas yung yung tira ko na Chicken Joy during that time. Kung nagkasakit pa siya dahil lang dun sa leftover, alam kong malinis siya, di ba? Malinis siya. Pero dahil nga iniiwasan ko yung na may magdemanda, hindi ko na lang ibibigay sa iyo. Na lang, itatapon ko na lang, which is sayang. Kasi maraming nagugutom. Pero maintindihan mo naman, in the business side, kaysa meron pa kami ng lawsuit, kasuhan kami, itatapon ko na lang. Sayang kung iisipin mo, pero ganun nagwo-work ang mga fast food. Okay? So, papaano ka mag-a-adjust based dun sa data mo para hindi ka makapag-disappoint ng customer o kaya mag-loss ka ng profit? Hindi na kasi nagwo-work dito yung simple moving averages. So, ang gagawin natin, exponentially weighted na yung average natin. Anong ibig sabihin lang, dun sa time series data, mas priority mo na ngayon yung recent. Mas priority mo yung recent data, bibigyan mo siya ng importance kaysa dun sa data ng coffee beans mo 10 years ago. Ang ginagawa kasi ng simple moving averages, lahat importante. From the start hanggang finish. Lahat importante siya. Kung stock market ito, halimbawa, Apple yung stock market ko, yung 20 years ago ba na price ng Apple, makaka-apekto pa sa recent price? Halimbawa, $5 lang siya 20 years ago. Ngayon is around 100. Kung isasama mo yung $5 niya na price dun sa time series modeling mo, palagay mo makaka-apekto pa siya. So, hindi na. Malamang, ang kukunin ko lang is for the last 3 years o kaya for the last 5 years. Yun yung standard na ginagawa namin. Hindi na namin kukunin yung data niya 20 years ago. Kasi naniniwala ako hindi na siya makaka-apekto dun sa susunod na prediction. Nagigets ba? Okay? So, ganun. Parang yung sinabi ko yung feelings. Yung present mo ba o yung ex mo 20 years ago, 10 years ago? Aling mas importante sa'yo? So, syempre, mas lamang na yung current. Kaysa dun sa ex. Hindi ko lang alam dun sa ibang tao. Kapag ex na siya. Kaya nga ex na eh. Cross. Diba? So, parang ganyan yung EWMA. Okay? So, ganito na lang. Kahit hindi na tayo more on definition, bawat data points ng recent data, mas malaki yung weight. For example, sige, magdo-drawing ako na example. So, for example, meron akong time series, mas bibigyan ko ng importance yung data from here hanggang dito kaysa sa dito. For example lang. Yung simple moving average kasi, lahat importante from start to finish. So, kaya tinatawag mo na weight, exponentially weighted. Halimbawa, ang importance nito is 0.9. Ito, bibigyan ko din to ng importance, pero 0.1 na lang yung weight. Nagigets? Okay, pwedeng sa part na to, halimbawa ito ay 0.8, ito ay 0.2, itong part na to, then the rest is 0.1. Laging ang weight mo is 100%. So, ganyan nagwo-work yung EWMA. Alin sa part ng time series, yung bibigyan mo ng importansya, maaaring ito lang. The rest siguro 0.005 importance. Importante pa rin pero hindi mo na siya nagiging priority. Yung recent na. So, ganyan nagwo-work ang EWMA. Kaya isa siyang malaking upgrade dun sa ginagamit natin na SMA. Okay? Yan, in-explain ko na lang, So, bakit kailangan natin ng EWMA? Para yung yung model mo is makadetect agad ng recent changes. So, halimbawa, may time series ka, halimbawa, ito yung starting point natin. O, sige, ito. Kung bibigyan mo pa ng importansya yung nasa hulihan, makaka-apekto siya dun sa prediction wherein meron tayong recent changes. So, kung bibigyan ko to ng importance,
ibig sabihin yung calculation ko is mas malapit lang dun sa recent kaysa dun sa past. Okay, ganyan talaga ang time series forecasting. Bibigyan mo ng importance yung mas bagong data kaysa dun sa luma. Which is common sense. Okay? So components niya, ano yung kailangan natin? So may tinatawag siyang lambda. So ano yung lambda? Emphasis from given data, ibibigay mo lang from 0 to 1. So mamaya magpo-program tayo, ang value na ibibigay lang natin dito. Pero dinefine siya ng dinefine siya sa Python alpha. Pero dun sa libro lambda. Anyway, symbol lang naman 'yan. Ang value na ipo-provide mo is from 0 to 1. Okay? Mamaya doon sa code natin. A higher lambda o kaya alpha, more emphasis on recent data. So, halimbawa, ang value ng lambda mo is 0.9. Ibig sabihin, mas binibigyan kong emphasis yung bagong data. Halimbawa, pag sinabi mong 0.5, 0.5 sa bago, 0.5 sa luma. Okay? Pag binigay mo is 0.1, ibig sabihin, binibigyan mo ng importance yung past. Pag pass na yan. Kalimutan na natin. Okay? Well, yung iba, nagbabalikan, pero most of the time, hindi. Okay? So, key component, kailangan natin ng smoothing factor. O next. Ayan, the previous EWMA calculation. Siyempre, pag kinalculate mo yung previous value niya, may influence din yung kasunod. Para magkameron tayo ng smooth transition. So, higher close to 1, ito yung sinasabi ko kanina. Close to 1, importante sa atin yung recent data. Close to 0, importante sa atin yung past values. So, ganun lang. Pili lang tayo ng value from 0 to 1. Sir, ano yung typical value na ginagamit sa industry? Ang typical value, wala talagang sinasabing perfect value. Kasi depende to sa time series. Pero bibigyan ko kayo ng baseline kung saan mag-uumpisa. Mag-experiment kayo from 0.2 to 0.05. Nakasusulat yan sa libro. Hindi ko lang alam kung saan yung libro na yan, pero nabasa ko yan. Again, uulitin ko walang perfect na tao. At wala ding perfect na alpha o kaya lambda value. Pero bibigyan ko kayo ng best practice. 0.2 to 0.05. Tandaan nyo yan, nasa exam to. 0.2 to 0.05. Ibig sabihin yan yung best practice natin. May 1 point na kayo. Sinabi ko na. So, yan yung formula. Sir, magpapasolve ka ba ng ganyan? I don't know. Okay? So, meron akong smoothing factor. Yung EWMA ko sa specific timestamp. Okay? Yung current value plus 1 minus yung lambda mo. Halimbawa, ito yung 0.8. Ay di magiging 0.2 na lang siya. Then, yung previous value ng EWMA. Halimbawa, ang value nito ay 40. Ang previous value kay 38. Doon na pe-predict yung kasunod sa smoothing factor. Prediction pa lang to ng smoothing. Pag sinabi kong forecasting, talagang ipipredict natin yung kasunod. Dito hindi pa tayo nagaganito. Kasi ang EWMA, wala siyang capability na mag-predict ng next data. Pupunta tayo mamaya sa exponential smoothing. Okay? So, sample simulation. Sample lang. May mga sample dito. So, imagine, Monday, 100, 120, 90, 130. Nasa exam kaya to? I don't know. Okay, so ganito lang. Ang initial value mo is 100. Initial value. Ibig sabihin, mag-uumpisa ako ng 100. Nagbigay ka ng, halimbawa, ang tawag dito, ang lambda mo o kaya ang alpha mo is moderate responsiveness. Ibig sabihin, pwede tayong maka-adjust agad dun sa recent data. So, isa-substitute mo lang yung formula, 0.3 times 120 plus 0.7. Sir, ba't naging 0.7 na lang yan? Kasi, sabi nga is 1 minus lambda. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Times 100, ito yung 100. Ito yung next value, ito yung previous value equals 106. Then, yung kasunod na data, yun na yung magiging gagamitin mong kasunod. Nagigets? Okay? Hindi nyo na to makikita sa Google Colab kasi automatic kino-compute na siya . Pero sa written exam, baka lang. Baka.
Baka lang, ayoko magsabi ng tapos. Baka mamaya, reviewin nyo, tapos hindi ko naman sinabi. So, para fair, baka. Baka lang naman. Okay, so ganyan lang. So, 100, 120, tapos 90, ito yung 130. Kung titingnan nyo yung data ulit, so balik ulit tayo, ano. So, yun yung kinukompute natin. Ang nagbabago is yung kasunod. So, 106, 101. Alam kong kayo ay engineer. Nakasurvive nga kayo ng differential equation. Simpleng arithmetic, hindi nyo alam. Nakasurvive kayo ng differential equation. Okay, ito simpleng arithmetic lang to. Wala itong integration, wala itong derivatives. So, pag nakasurvive kayo doon, ano ba naman yung simple arithmetic na yan? Okay? So, yan ay sample simulation. Reviewin nyo na lang. Magigets nyo naman kung anong ibig ko sabihin. At point 4, edi ganito yung mangyayari. Kapag gusto mo yung point 4 lang, edi mababago lang. Sir, kailangan ba i-memorize yung formula? Hindi ko alam. Magde-decide tayo sa GC, sasabihin ko. Pwede ko sabihin, isulat nyo sa index card. Pwede naman sa akin. Kasi technically, hindi ko rin siya memorize. Sa dami ng isipin ko sa buhay, wala akong time mag-memorize ng formula. Ba't gagawin ko pa yan? Ginagawa ko na sa Google Colab. Sasalpa ko na lang yung tapos. Okay? So, sample lang, reviewin nyo na lang kung ano nangyari. Nakasulat naman dyan. So, at point 5, thank you na agad. Oh my God, code demo. Code demo, syempre. Kung kaya mong i-explain, dapat kaya mo ding i-demo. Yan dapat ang guro. Huwag na huwag kang magpapagawa sa bata nang hindi mo kayang gawin. Common sense. Diba? Common sense. Kasi pride, pero mo, sasabihin mo kay sir na ito, professor na professor, hindi kaya. Bahala kayo. Okay? So dito hindi ko na to i-discuss, alam niyo na to, nag-i-import lang tayo ng data, ang data natin ay stock price sample 03. Okay? Meron tayong date na column, then meron tayong parse date. Okay? Mag-graph lang ako, 20 by 5, lalagyan ko lang ng grid, may Y label, may title. Okay? Nakasurvive kayo ng differential equation. Common sense, alam nyo na to. Kinalaman ito sa differential equation. Okay? So, ganito yung stock price. Gagamitan natin siya ng EWMA. Tapos, i-compare natin siya sa SMA, alin yung mas maganda. Pero sasabihin ko mas maganda to. So, meron kang data na ganyan. Ito yung implementation niya. Ang dami niyang parameter. Pero ang gusto ko lang tutukan nyo is yung alpha lang. Sabi dyan, directly set smoothing value. Pwede ka din gumamit ng span. Sa totoo lang, pwede kang gumamit ng span. Ito din ay alpha value. E di magkukompute ka pa. Halimbawa, 2/20 plus 1. Yun yung magiging value ng alpha. Pwedeng span. Ibig sabihin, gaano kalayo? Bawa 20 data agad. Pero para sa akin, mas maganda nang gamitin mo yung alpha. Alpha na yung gagamitin natin. Pero kung di mo mapigilan yung sarili mo talaga, ikaw ay meron kang OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Gusto mo talagang gamitin yung span. I-computein mo na lang kung paano magiging, halimbawa, gagamit ka ng 0.5. Computein mo na lang yung specific. Okay? Minimum periods. Default is 0 kahit di ko na gamitin. Ang gagamitin lang natin dito is yung adjust. Okay? So, kapag true, normalize weight. Weights are normalized so that they sum to 1. It behaves like weighted moving averages. Di parang ang ginagawa din natin is yung simple moving averages. So, ang gagawin natin sa adjust is recursion. Laging iseset lang natin sa false. Okay? So, manual lang yan. Ang daming nakasulat dyan, pero ang tingnan nyo lang yung alpha at saka yung adjust. Happy na ako pag alam nyo yung dalawa.
Pwede kasing center of mass din eh. Pwedeng half-life. Kapag ikaw ay archaeologist, titingnan mo gaano katanda yung yung fossil. So gumagamit sila ng half-life. Carbon dating. So mga ganyan. So sample. Dinefine ko na yung pangalan ng EWMA. Nag-define lang ako ng variable. I-compare natin. EWMA, ang alpha ko is 0.3, tapos ang adjust ko is true. Para ang gagawin ko na lang, ilalagay ko na lang doon yung variable. Kung magbago yung isip ko, edi doon ko na lang babaguhin. Walang question dyan, So, nag-define lang tayo ng variable para ilagay lang doon. Okay, malinaw. Then, instead na rolling, EWM. Sir, nasan yung average? Dan dun sa dulo. Mean. Di ba kapag gumagamit ako ng rolling, yung mean nandun pa rin naman sa hulihan. So, ganun din. So, isang naka-true tapos isang naka-false. So, i-compare natin kung anong ibibigay niya sa atin. Na graph. So, titingnan lang natin So, nag-plot lang tayo ng stock index. Ano yung index? Yun yung date. X-axis ko yung date. Stocks.index. Ito siya, Basta yun ay index. Kung bakit may index siya. Hindi naman kasi column yung natin, yung stocks eh. Ito siya yung index. So sana nagegets na yun. Tapos ang kailangan ko yung price. Okay? Tapos nagbigay lang tayo ng label. In-style lang natin yung line. May transparency lang ako na 0.1. So kung ipa-plot ko siya, ganito yung magiging result. Ito ay para sa adjusted true and false. So, sige, i-download ko yung graph para makita nyo kung ano magiging difference. So, halos wala siyang difference dito sa pagdating ng recent. Pero pagdating dito, ang orange at green, tingnan natin kung ano yung orange. Ang orange ay, ang adjusted ko ay true. Ibig sabihin, normalize. Normalize Yung false, yung recursive. So, kung titingnan mo siya, medyo mas malapit yung true. Tama ba yung sinasabi ko? Ang orange natin ay true. So, medyo mas malapit yung true sa umpisa, then mas malayo syempre yung, tawag dito? Yung false natin. Sir, bakit mas maganda yung false? Hindi nyo lang napapansin, pero may idea ako na mas malapit yung value ng false dun sa actual na nangyari pagdating sa recent data. Magaling yung true pagdating sa past data. Kasi binibigyan mo siya ng importance yung past data. Pero pag false, mas bibigyan natin yung importance dito mismo sa recent data. Hindi nyo nakikita, pero may idea ako dyan, pag sisilipin ko yung value, mas malapit yung green kaysa sa dun sa actual na nangyari. Ang actual kasing nangyari yung blue. Ang smoothing factor natin is yung EWMA na 0.3 at saka yung orange at saka yung halos walang difference. Pero sa laboratory, ang gagamitin natin is false. Laging false. Sasabihin ko naman kung false or true. Pero by experience, ginagamit ko i-false. So kung titingnan nyo ng malapitan, titingnan lang natin 1 year. 1 year ba to o 1 month? 1 month ng 2024. Tingnan nyo, ito yung nandun sa ito siya, itong part na to, ay ito. Sinilip natin yung unang taon. Unang buwan pa lang. So, kung titingnan nyo yung, natin, yung true natin is talagang mas malapit dyan. Kasi binibigyan niya ng importance yung past data. Pero pagdating nung green, medyo malayo siya pagdating sa past. Pero pagdating mo sa dulo, kung mapapansin mo yung, basta silipin nyo na lang, i-zoom in nyo na lang, yung pinakalas, mas malapit pa rin yung yung green pagdating ng recent data. So para walang debate sa laboratory, tayo ay false. Okay, sasabihin kong false. So pag nag-adjust ka naman, halimbawa 0.5, ano yung ibig sabihin ng 0.5? Balance lang, 50-50. 50% sa pass na priority, 50% dun sa ano. So nagbago lang tayo ng smoothing factor. So ganito yung mangyayari. Alin yung mas malapit? Yung 0.3 ba o yung green?
mas malapit na yung green. Okay? Kasi balance siya. Bibigyan mo ng importance yung past, tapos bibigyan mo din ng 50% na importance yung present. Habang nilalakihan mo yung value, mas lumalapit siya dun sa kulay blue. Pag ginawa mo yung 0.9, sukat na sukat yan. Halos mag-overlap na. Sir, ano ang danger naman kapag ginawa mong 0.9? Bakit hindi siya recommended? Ano ba, ginawa kong 0.9. Sige, baguhin ko dito para makita nyo yung difference. Total, nagko-code na rin naman tayo. Itong EWF is gagawin kong 0.9. So, gagawin kong 0.9. Nasa na yung line? Nandun na mismo, nag-overlap na mismo dun sa ano? Dun mismo sa blue. So, sir, di mas maganda ang 0.9? Hindi. Ibig sabihin, mas binibigyan mong importance talaga yung recent data na napakasobra naman. Sobra-sobra naman yung pagbibigay mo ng importance dun sa recent data na kinakalimutan mo na yung moderate pass. Okay? Sa reality, ganito din ano. Minsan, natututo din tayo sa history kasi. Tama? Kaya para sa akin, importante pa rin mag-aral ng history. Kasi based sa history, may moral lessons kasi na matututunan ka sa future. Okay? So halimbawa, tinamaan tayo ng bagyong Yolanda. Ano, yung pag-respond mo before dun sa Yolanda disaster, which is talagang napaka-disaster. Ano yung hindi natin nagawa ng Yolanda typhoon na pwede nating gawin sa future para maiwasan natin yung ganong kadaming casualty. Okay? Pag sinabi mong 0.9, very responsive siya sa recent data. Pero halimbawa, yung a month ago, o kaya yung 3 months ago, is hindi na niya sisilipin. Malay mo, may pattern kang makuha dun sa for the last 6 months. So, pangit din na sabihin mong 0.9. Masyado mong sinasabing, mag-focus ka lang dito sa recent. Okay? So, ang gagawin mo, babalansehin mo nga. Kaya nga sinasabi kong 0.2 lang ang best practice hanggang 0.5. Pero call nyo yun. As a data analyst someday, kung gusto nyo talagang ganito, kayo ang magde-decide. Kasi sabi nga kanina sa presentation, walang perfect na value. Kayo yung magde-decide. Risk nyo yun. Pero bibigyan ko kayo ng baseline, 0.2 hanggang 0.5. Okay, so ibalik ko lang sa 0.5. So naka-adjust tayo ng false. So para sa akin, mas maganda yung 0.5. Binibigyan mo siya ng capability na silipin yung past, moderately lang, then sisilipin mo yung present ng moderately din. Okay? Kung gusto mong medyo naglilin towards ka sa recent data, why not gawin mong 0.6 kung yan yung hinihingi ng sitwasyon mo? So, pansinin nyo, lumalapit at lumalapit siya dun sa actual na nangyari. Ano? Itong dinidiscuss ko ito is related to dun sa kasunod na topic, sa exponential smoothing. So, ibabalik ko lang ulit sa 0.5. Ano, hindi mortal sin na gumamit ng 0.71, 0.72. It's your call. Ano, bahala kayong mag-decide. Malalaki na kayo. So, kung ipa-plot natin yung rolling window na 5, i-compare natin siya dun sa ginagamit natin na simple moving averages. So, ganito yung mangyayari kung i-compare mo siya. Okay? So, tanggalin ko muna yung orange. So, siguro tanggalin ko muna yung 0.3 para mas makita nyo yung difference ng dalawa. Okay, save ko siya ha. Para na-zoom in ko. Yung green, so tingin na lang tayo dito, ano, yung green, yun yung rolling window. So, kung gagamitin mo yung concept ng rolling window, medyo subline na siya. Hindi, yung katapat dapat ang comparison mo. Halimbawa, magdo-drawing ako ng line. Ito yung, ito yung na-detect niya as compare dito sa EWMA. Ito ay EWMA. Itong line na to. Tapos itong line na to is SMA. So, isa siyang malaking improvement from the SMA method. Kasi kung titingnan nyo, mas malapit ako dun sa actual na nangyari versus dun sa SMA. Kasi binibigyan ko na ng importance yung recent data. So, nagigets ko ano yung EWMA. Gagamitin natin siya sa kasunod. Kasi mag-forecast tayo. So, yun yung importante.
From now on, magfo-forecast na tayo. Kung i-snapshot mo siya ng malapitan, yung aking simple moving averages is ito. Okay, yung actual price is ito. So, mas malapit yung EWMA 05, syempre. So, nakita nyo nun. Ano pang advantage ng napapansin nyo ng EWMA? Kapag gumagamit ka kasi ng SMA, nagsasacrifice ka ng rolling window. Pansinin nyo putol. Pero pag gumamit ka ng SMA, wala kang sinasacrifice na information. Nag-uumpisa ako from the start. Nasa exam yan. Nag-give up ako ng 5 data para i-predict yung next. Pero kung papansinin nyo yung EWMA, wala akong gini-give up na data. From 0, meron akong smoothing factor agad. Pansinin nyo, ulitin ko ha. Baka hindi kasi obvious. Ito yung SMA, putol. Kasi kailangan ko ng 5 days para umpisahan. Ito yung mga value nito, NAN pagdating ng SMA. Pero kapag EWMA, wala akong sinasacrifice na information. So, isang magandang sign na mas maganda siyang mag-predict. Hindi ako naglolos ng information. So, next, ano pang meron dito? Ano pang meron pa dito? Ayan, lang yan, interpretation lang yan. So, effects, basahin nyo na lang, recommended 0.2 to 0.5. So, EWA too slow. Kapag ginawa mong 0.1, para mong sinabing ikaw ay nagmo-moving average. Ibig sabihin, importante tayo from end to end. Parang sinabi mong ganyan. Kapag naman sinabi mong 0.9, magfo-focus ako dito sa sa right side. Sa time series. Okay, question? Wala. Intelligent. Intelligent nyo talaga. Single. Exponential smoothing. Single, double, triple. Madaling salita. Okay? Madaling intindihin ng ang exponential smoothing. SES. So, ang tawag dyan, single, double, triple, exponential smoothing. Yung double, siya ay Holt method. Holt, apelido. Yung triple, Holt-Winters method. Yun yung ibang tawag niya. Nasa exam din yan. Sinasabi ko na sa inyo. So, anyway. So, bigyan ko lang kayo ng simpleng, para someday, kung gusto niyo maging teacher, pwede niyo kunin yung mga presentation ko. Hindi ko kayo sisingilin. Ito ay for the benefit of humanity. OA, humanity agad. Okay, so ganito. Tayo yung magfo-forecast na ipipredict natin yung kasunod na value. Ito yung value ng forecasting. Sir, ano yung ginawa natin before? Smoothing pa lang. Ang tawag doon is smoothing. Naghahanap tayo ng model na mas maganda para makapture yung data. Pero tayo ay magpipredict. So, ano bang history to? So, ibig sabihin lang dito, from the ancient civilization hanggang today, is ginagamit pa rin yung forecasting. Okay? So, during nung mga unang panahon, so nagfo-forecast sila ng weather. Pupunta sila sa mataas na lugar, titingnan nila yung kaulapan sa kalayuan, then magde-decide yung matatalinong tao na magkakameron ng rainfall o kaya ay magkakameron ng drought. Okay? Wala silang ginagamit na data. Based on observation lang. Pero today, since tayo ay nalulunod sa madaming data, information age tayo, so gamit na gamit ito, lagi kong inuulit, in terms ng business decisions. Okay? So ito, ginagamit ko to sa stock market, pag gusto kong bumili, ginagamit ko to sa crypto, anong point ako bibili, anong point ako magsesell. So parang ganyan, ginagamit ko siya. Kasi available na may historical data eh. So, kailangan siya sa businesses, Nung COVID-19, kung isa-search nyo ang literature, ang daming time series forecasting model na pinropose. Isa na akong nag-propose doon. Nag-publish ako ng research na itong neural network based na time series model is mas accurate kaysa sa EWMA,
sa SMA, sa Arima, sa Sarima, yun yung mga kasusunod pa na model. Okay? Napaka-importante para ma-predict mo ano yung magiging scenario. So maraming time series model na ginawa during the pandemic. First year kayo nito? Ibig sabihin nag-first year kayo, wala kayo dito. Ay. Grade 11. Naka-experience kayo ng online pa. Isang sem. Dito. Tapos kasunod, limited face-to-face. Tapos full face-to-face. Sige. Okay? So, ang time series forecasting, kung talagang magaling ka sa forecasting, napaka-valuable nung skill mo. Lalong-lalo na sa mga businesses. Okay? Kasi, kapag kaya mong mag-decide na nalelesen yung risk, risky ang decision eh. One maling decision, pwedeng malaki yung effect sa company. So, para hindi ka maapektuhan masyado, so gagamit ka ng forecasting. So, gaya niyan, ito, business analyst, kunwari, tinitingnan niya yung kung ano yung magiging scenario. At maniniwala ba kayo na ito ay generated ng ChatGPT? Ang galing niya, di ba? Sabi ko sa inyo, tumatalino niya sa spelling. Hindi gaya nung for the past 2 years, mali-mali yung spelling niya. May mga mali pa rin, pero nag-a-advance yung model niya. Yung ChatGPT 4.5, yun yung pinaka-latest niya. Kasi gumagamit nga ako ng paid version. Ang gandang gamitin sa thesis. Nakasulat doon, is specifically designed for research purposes. Okay? Ang prompt ko dito ay, igawa mo ako ng image na time series forecasting na ang tema ay pencil drawing. Kaya makikita nyo mga pencil drawing. So, generated siya ng DALL-E. DALL-E ng ChatGPT. Sa paid version mo lang siya makikita. Alam ko meron siya sa free version pero up to 5 prompts ka lang. Sa paid, unlimited. Okay, galing yan sa ChatGPT, mga image dyan. Kaya kung may presentation kayo, nahirapan kayong gumawa ng images para isupplement yung presentation, ChatGPT. Okay? Ini-screenshot ko lang yan. Kasi ang format niya, commercial lang ang format kasi ng ChatGPT image ay WebP. Hindi siya PNG. Hindi mo siya pwedeng ilagay directly sa PowerPoint. So, naka-WebP siya. Ano yung ibig sabihin ng WebP? Kahit isom mo yung image, malinaw pa rin. Parang vector. Parang vector siya. Dinrawing siya ng, kung sisilipin mo yung WebP, parang HTML code siya. Na may mga pixel value kung anong kulay. So, sobrang dami ng code yung WebP. Okay, ChatGPT generated yung mga image. So, ganito yung forecasting procedure. Sir, nasa exam yan? Wala, pero nasa lab ito. Okay, paano magfo-forecast? Unang-una, pumili ng model. I-compare natin siya sa modeling agency. Pipili ako ng model. Gigi, Hadid. O kaya is, Kate Moss. Yung pinakamagandang model nung time namin is si... Alimutan ko na, pero maganda. Wala namang model na tsaka eh. Lalo na mga Victoria's Secret model. So, pili ka ng model. Okay? Ano yung sinasabing model dito? Simple exponential smoothing ba? Double exponential smoothing ba? Triple exponential smoothing ba? Yung kasunod? ARMA ba? ARMA? ARIMA ba? SARIMA ba? Facebook Prophet ba? Or neural network? So, pili ka. Ano yung model? Choose your fighter. Parang ganyan. Okay? So, pipili ako ng model, pero 3 muna ituturo ko sa inyo. Ang kasunod, i-split mo yung dataset into train and test set. So, kung meron akong time series, pipiliin ko lang, halimbawa, itong part na to ay training, itong part na to ay testing. Sir, bakit hinahating ganyan? Ipoprove natin na kapag tinrain natin to,
yung prediction natin sa test set is malapit ba? Tama ba? Gagamit lang tayo ng portion ng test set para ma-prove natin yung training is malapit sa katotohanan. Kung malapit na sa katotohanan yung test set, kaya nung training, pwede ko nang sabihin, confident ako na kaya kong i-predict yung kasunod. Nagigets ba? Kailangan hatiin natin siya. Sir, bakit ko di kailangan hatiin? Itetest lang muna natin kung yung training natin is kaya niya mag-predict sa test set. Ang assumption natin, kapag ready na yung model natin, maganda na yung lakad, maganda na yung projection, palalakarin ko na siya sa runway. Ganun ang ibig sabihin. Ite-training mo muna yung model, tetestingin mo muna kung yung worth yung training niya ng 3 months, maganda na yung lakad niya. Based upon sa test natin, maganda na yung lakad niya, maganda yung fit ng damit, ifo-forecast ko na, lumakad ka na ng runway kasi ready ka na for forecasting. Okay, yun yung ibig sabihin. Ito na yung sinabi ko. Ite-train mo muna yung model, palalakarin mo, kung okay na. Then kung okay na, yung model, i-fit natin sa buong dataset. Ibig sabihin, kung ito ay training, tapos ito ay test, nag-predict ka na, ano? So, i-train mo siya sa buong data, andun yung forecasting. Okay, gets? Okay? So, ulit, select model, split to training and test, fit the model on training. Kapag maganda na yung evaluation ng test set, kunin mo ulit yung buong data, mag-forecast ka ng future. Ano yung mangyayari kasunod? Laging ganyan, ano? Sa elective 2 natin, laging ganyan. Kahit classification na tayo, ito kasi kasunod na topic. Ang ipipredict natin ay label data. Pasado ba? Bagsak? May sakit? Wala? Ano? Diabetic? Non-diabetic? In terms ng cancer? Malignant ba? Benign. So, ganun yung gagawin natin. In terms ng elective 3, yung x-ray ba is simpleng pneumonia lang o COVID-19 na? Ganyan yung data natin, mga images. So, ganyan lagi, ano? Ganyan tatakbo ang elective 1 at saka elective 2. Ang pinipredict natin, since tayo ay time series, is number. Continuous data. 6.5, 3.5, 155.2. Okay? So, 1 to 6. Ganyan yung gagawin natin. Forecasting procedure. The models. So, meron tayong 3 model. Ang gagamitin natin is exponential smoothing. Similar siya sa EWMA. Pina-priority niya yung recent data over nung past. So, ganun na lang. Kaya diniscuss ko yung EWMA kasi ang concept ng exponential smoothing is minana lang niya sa EWMA. Okay? Yan, no? Applies decreasing weight exponentially to past observation. So, una muna, single. Dati single din ako. As double, nag-asawa ako. Then, naging triple kami, nagkaanak. Naging quadruple pa nga, kasi 4 na kami ngayon. So, parang ganyan lang. Umaanak siya ng umaanak. So, may mga function tayo, ano? Kailangan alam nyong ma-identify kung ano yung model na gagamitin. Napaka-crucial nito sa exam na lab. Kasi 4 na set yan. Iba-iba kayo ng time series. Yung time series ba ni Kurt, gagamitan ko ng double. Yung kay, ano ba, kay Josh ba, gagamitan ko siya ng triple. Yung kay Ayad ba o single lang. Okay? So, madali naman mag-identify. So, ang single exponential smoothing, ganito lang. Ito yung pinakamadaling i-predict. Pero hindi kayo matutuwa sa prediction. Kapag single, walang trend at saka seasonality. Kapag single, hindi mo siya kakikitaan ng trend, hindi mo siya kakikitaan ng seasonality. Madaling i-memorize to. Ano? Walang trend, walang seasonal effects. Sana mapatapat sa akin tong dataset na to. Kasi ito yung pinakamadali. Okay? Kasunod. Formula. Hindi ko na kayo pagagawin ito. Napaka-overkill kapag gagawin ko to. Mahirap mag-solve manually.
Okay? So, meron ka lang alpha, similar sa EWMA, meron kang Y sub t, ito yung actual na nangyari, then yung F sub t, ito yung previous forecasted value. Okay? So, SES predict future values, EWMA smooth data lang. Yung ginawa natin, in-smooth lang natin. Pero yung SES, pwede na ako mag-predict ng future values. Yung EWMA, no prediction. Smoothing lang. So, sample lang ng computation. Hindi ko na ito papagawa sa inyo. Sample lang ito. Ang initial forecast natin is 100. Ang actual sales ko is 190. Nag-decide tayo na 0.3. So, i-apply mo lang doon sa formula. 0.3 times 120, 1 minus 0.3, 0.7 times 100 equals 106. Yun yung kasunod na prediction. Kung ang initial data mo is 100, 120, ang prediction mo na kasunod is 106. Ibig sabihin, 106. Based sa single exponential smoothing. Hindi ko na kayo pagagawin yan, huwag kayong mag-alala. Wala sa exam na computation ng single exponential, double exponential, at saka ano. Okay? Pag sinabi mong double exponential, other term, Holtz method. Okay? Sa single, walang trend, walang seasonality, pero sa double, anong hinahanap niya? Meron tayong trend, pero wala tayong seasonality. Single, wala parehas. Double, may trend, pero walang seasonality. Sample ng dataset na walang seasonality. Halimbawa, ganito. May trend ako, pero wala akong seasonality. Nagigets? Sample, sir, ng dataset ng single exponential smoothing. Okay. Ganyan lang. Ang prediction niya is averaging lang. Sir, sample, sir, ng dataset na triple exponential smoothing. Triple na to, ha. Pag sinabi mong triple, may trend, may seasonality. Mamaya ipapakita ko sa inyo, napaka-accurate ng triple exponential smoothing. Ito, sample computation lang. Ang hinihingi dito is ito. So, meron kang level, yung smooth value, ito na nga yung EWMA natin. Then, trend component. Anong dalawang klase ng trend? Additive at saka multiplicative. Yun lang isusupply mo sa kanya. Sa SES, wala kang isusupply. Data lang. Kapag hinihingan ka ng double exponential smoothing, kailangan marunong kang bumasa ng trend. Additive ba siya o multiplicative? Ganun na kasimple. Okay? Ganun kasimple. Additive ba siya o multiplicative? Pag double exponential. Dalawa yung formula niya. Para sa level, o kaya dun sa smoothing factor, at saka para dun sa trend. Kasi dalawa na yung concern natin eh. Ano yung smoothing factor? Ano yung trend? Nataas ba siya o nababa? Multiplicative ba siya o additive? So yan. Y sub t actual value, smoothing parameter ng level, smoothing parameter ng trend. Ang value niya is from 0 to 1 din. Pero hindi natin siya gagamitin. Hindi tayo magsusupply ng value. Hahayaan natin yung Google Colab ang maghanap ng optimized value para sa atin. Hindi ko na kayo pahihirapan mag-decide. Okay? Then yung LT-1 and TR level trend estimate respectively at time -1. So meron ditong sample 50, 53, 56. Paano ko computein yung double exponential smoothing? Pero kung gusto niya namang kasama sa exam to, hindi naman ako mahirap kausap. Pero mahirap siyang isolve. Okay? So, halimbawa, ang initial value mo is 50. So, ang trend mo, 53 minus 50. Saan ang galing? 53 minus 50. Yun yung aking T1, Y2, tsaka Y1. So, tingnan nyo gaano kahirap. At timestamp T equals to 2, kukumpitin ko ulit yan. 0.8, kung 0.8 yung binigay kong smoothing factor, so 53, ang result halimbawa ng trend is 3.
gagamitin ko yung dalawang value dun sa susunod. Ano? Gagamitin ko ulit yan. O 56, 53, 53. Nasaan yung 53 dyan, sir? Kung mapapansin nyo, ito yung ginamit kong value kanina, 53. Tapos ito yung part ng 56. So 56 and 3. Anyway, hindi ko na to papagawa sa inyo manually. So ang forecast natin, ang computation nito, kung babalikan ko yung una, ang kasunod niyang forecast is 56 based sa computation. So pwede mong sabihin ang series niya is 53, 56, ang forecast ko is 56. Malamang ang kasunod niyan is lahat is 56. Huwag kayong magtataka kapag single exponential smoothing is straight line lang. Ito yung pinaka-weak sa tatlong magkakapatid. Ito yung sakitin. Kasi ang kaya lang i-predict niya is straight. Huwag kayong magtataka, matatawa kayo. Sir, yan yung prediction ng single exponential smoothing. Yes. Ano naman yung prediction ng double exponential smoothing? It's either pataas na straight line, o kaya it's either pababa, o kaya is ganyan din. Kasi alam mo na yung trend eh. Pwedeng pataas, ito is sa double ano. So sa SES, expect mo line. Sir, ano yung triple exponential smoothing? Kung ganyan yung data mo, malamang ang prediction mo is ganun din. Okay? Ito yung inire-recommend ko. EES. Pero hindi lahat ng data is merong seasonality at saka trend. Lalo-lalo na sa mga sensor data. So, pinapakita ko lang sa inyo yung manual computation. Kung gusto nyong balikan siya, anyway, yan. Pag naman triple exponential, in-upgrade yung, yung Holtz method. Pag sinabing triple, merong trend at the same time may seasonality. Pag napatapat sa inyo to, ang mahirap lang na part dito is gaano karami yung seasonal periods. Every 6 months, every 10 years, every 7 days, every 18 hours. Yun yung mahirap i-identify. Pero walang perfect value ang seasonal cycle. Pakiramdaman tayo based dun sa test data. Okay? Ulitin ko. Single, no trend, no seasonality. Double, may trend, walang seasonality. Triple, may trend, at the same time, may seasonality. Malinaw. Kahit di mo siya i-memorize, DES, Holt, triple, Holt winters. Other term. Sir, anong term ng single? Single exponential smoothing. Anong other term? Simple. Simple exponential smoothing. Single, simple, same. Parang sinabi mo ito yung EWMA na merong capability na mag-forecast. Iisa yung concept nila. Anong kasunod? So, nag-try ako dito mag-compute ng Holt-Winters method. Pero hindi ko na ipapaano sa inyo. Matalino kayo. Ano na lang, simulate nyo. May formula naman. Tapos ganito. Yung formula ng triple exponential, di ba dalawang model. May formula siya for additive and may formula din siya for multiplicative. Dalawa. For additive model, balikan natin yung nandito Ito ay for additive model. Saan ba yun? Basta dalawang formula niya, magkaiba yung additive at saka multiplicative. Hindi ko na ipapakompute sa inyo kasi kukulangin ang oras nyo na 1 oras kung magpapakompute pa ako nito. Tamang na lang tayo. Averaging. Okay? Nung oras na. 45 minutes. Kayang-kaya yan kasi yung code natin ay pare-parehas lang. Ang magbabago lang is yung library natin. So, sample muna ng single exponential smoothing. Pare-parehas lang yung code nito. I-explain ko lang yung code dito sa SES. Then the rest the same. Mababago lang yung model na gagamitin. Sige, mag-import lang tayo. Yan. Ang first case natin, kahit hindi ko na sabihin kung ano yung data, papakita ko na lang kung ano yung itsura niya. So, ito yung time series data natin. Pag nakakita ka sa lab ng ganyang data,
alam ko na agad, yung gagamitin ko is SES. Sure ka ba? Ang concern mo lang dito, very obvious wala siyang trend. Very obvious, common sense, walang trend. Hindi ko alam kung nataas o nababa. Ang second question mo is, may seasonality ba siya? Hindi ako sure. Hindi ka sure. Malay mo meron. So, anong gagawin mo na step? Bago ka mag-forecast, magde-decomposition ulit tayo. Kailangan alam mo kung anong klaseng time series meron ka. So, yung airline passengers natin, siguro kahit hindi ko na to gamitin, ang gagamitin natin is itong TS. So, niload ko lang ito. Ba't ba nandito pa to? So, tanggalin ko na lang muna to. Hindi ko naman to ginamit sa part na to. Okay? Ang unang gagawin mo, sir, ba't dumiretso ka na ng STL? Sabi ko, dumiretso na kayo ng STL. Huwag na kayong magbalak na mag-ETS. Mas maganda to. Sa lahat ng dataset. Sinungaling kasi ang ETS minsan. Lalo na sa seasonality. Isa siyang malaking liar. So sabi ko, dumiretso na tayo sa STL. So kung natatandaan nyo pa yung code ng STL, i-import mo lang yung STL, may STL value ka, time series, value yung column ko, robust, ano ibig sabihin ng robust? Can handle outlier. Okay? Then i-fit mo lang, sir, ano munang gagawin natin? I-identify natin kung merong trend. Pero very obvious, wala siyang trend. Unang tingin ko pa lang, kahit hindi na ako gumamit ng STL trend, ay wala talaga siyang trend. So kung titingnan mo, nataas ba siya o nababa? Wala. So ibig sabihin, kung wala na siyang trend, hindi mo na siya nakitaan ng trend, automatic SES na agad. Kasi yung double exponential smoothing may trend. Yung triple exponential smoothing may trend. So, pag nakita mo sa lab na ganito yung itsura ng data mo, ngumiti ka na. Kasi ang daling i-forecast. Okay, magbubunutan tayo sa laboratory para fail. Okay? O itong row na to, bunot. Bawa si Kurt, nasa unahan. Bunot. Set D. Okay, bunot yung kabilang row. Halimbawa, set C. Bunot ulit. Sisisihin nyo yung nasa unahan nyo kung ba't mahirap yung exam nyo. Okay, so ganyan na lang usapan. Okay, marinaw. No clear trend. Sino may sabing may trend ito? Lumabas na lang ang classroom ko. So wala siyang trend. Okay, may trend siya. No trend at all. So next, seasonality. Ito review na lang to. Alam ko tinuro ko na naman to eh. Yung STL. So seasonality, kumuha lang ako ng first 100. Palagay nyo meron akong seasonality. So bilangin natin. Halimbawa, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So magbibilang ako ika-8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sablay na. Sablay na, hindi na siya pick eh. Kahit sabihin mo nga ang umpisahan mong bilang is ito. Halimbawa, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ew, ang asim. Ang asim. Ang asim, walang seasonality. So nagigets kung paano yung process. Ang asim. Okay? Walang trend, walang seasonality, automatic, SES. Okay? Hindi ka pa nakontento. Periodogram. Tinuruan ko din kayo ng periodogram. Walang-wala talaga. Kasi kung may seasonality yan, halos magpa-flatline yan. Pero hindi lahat ng may flatline ay may seasonality. Mamaya makikita nyo sa mga next. Ito, no clear seasonality. Okay, ano yung ibig sabihin ko nagpa-flatline? Kapag may pattern kasi, ganito yung nagiging graph. Kung meron. Pero not all the time. Kailangan silipin mo pa rin yung STL. Okay? Nagigets? Okay? Ito yung bago.
Since ang data natin ay monthly, pwede mo siyang silipin ng monthly. Okay? So ano siya? Part pa rin siya ng stat model, month plot. Ibig sabihin, kung ang dataset kasi natin is daily. Malay mo, may seasonality siya pag kinombine mo siya ng monthly. Hindi mo masasabi, di ba? Daily, wala siyang seasonality. Pero pag in-average ko siya monthly, maaaring meron. Nagigets ba ibig ko sabihin? So, ang gagawin mo lang, TS monthly, siyempre, sir, bakit ginawa mong month end? Required kasi sa plot kung anong klaseng time series meron ka. So, sir, bakit naging empty? Naging mechanical engineering. So, tingnan ko lang muna dito, no? So, magta-time series ako dito. Yung original data ko. So, tayo ay month start. Daily. Okay? Pero yung nire-require ng monthly is i-convert mo sa month data nga. Nagigets lang ba? I-convert ko yung 30 days, i-average ko siya para meron akong monthly data. So, nagigets? Then, ipa-plot ko lang siya. Huwag nyo nang masyadong anin yung code. So, ganito yung itsura ng graph. Pwedeng pan-detect ito kung may seasonality ng monthly. May seasonality ako ng monthly. Nakikita nyo? So, ang value natin, naglalaro lang ng 101. Siguro around 99. May seasonality ba ako? Paano bumasa ng month plot? Para sa akin, wala tayong nakikitang seasonality in terms ng month pa rin. Hindi kasi pronounced. Kung nakakita ka ng ganyang pattern, in terms ng monthly, baka. Pero masyadong maliit yung difference niya. Sir, ano yung red line? Ito ay average ng value natin from January ng year 1, January ng year 2, January ng year 3, January ng year 4. Yan yung mga average value ito. Ito yung variation ng data. Kung titingnan natin sa graphics visualization, yan ay box plot. Ito, box plot yan. Ito yung distribution ng data. Yung red line, ito yung average value. Every month. Ng every year. Sir, bakit tatlo yung data? Since 3 years yan, umabot ito ng 4 years eh. Kasi January 1 hanggang January 1. Kaya naging 4 yung line. Ito kasi, kino-compare natin ang average monthly ng 3 year ng April. Nagigets ba? Okay? Yan yung variation. So, pwede mo siyang gamitin. Monthly, then pwede kang gumamit din ng quarterly. Kaso, i-convert mo sa quarter data. So, ito yung quarterly data. Ito, kakikitaan mo siya ng pattern. Pwede kong sabihin dito na mas mataas yung quarter 1 value as compare sa 2, 3, at saka 4. In a way, meron siyang seasonality in terms ng quarterly. Kung quarterly ang prediction mo, maaaring gumamit ako ng ibang model, pero daily nga ang prediction natin eh. Okay? So, next. So, gagamitin na natin yung SES. Kasi na-establish na natin wala tayong trend, wala tayong seasonality, gagamit ako ng SES. Okay? Ano yung library niya? Simple exponential smoothing. Hindi single ang gagamitin natin. Ang implementation ng stats model, simple EXP smoothing. So, yun yung ginamit niyang library. Sige, kiklik ko lang. Next, magpe-predict tayo, mag-i-split tayo ng dataset. Sir, anong ibig sabihin ng forecast horizon ko is 14 periods? Ibig sabihin ng 14, magpe-predict ako mamaya ng 14 days ahead. So, yun yung ibig sabihin ng forecast horizon. Sir, anong ibig sabihin ng train data na yan? Sige, lilinawin ko tong part na to para mas maintindihan niyo yung train data. Importante kasi tong train data na to. So, gawin ko munang comment. Comment ko muna para mas maintindihan niyo. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung magiging value natin ng train data. Sir, ano yung forecast horizon? Magpe-predict tayo ng 14 days mamaya. May existing akong data,
ipipredict ko siya ng 14 days kung anong mangyayari. Pero simple exponential smoothing lang yung ano. Ano yung ibig sabihin, sir, ng time series ILO colon negative 14? Anong ibig sabihin niyan? Ito kasi 14, no? Itong variable na to nilagay ko lang dyan. Anong ibig sabihin ng forecast na negative 14? Piliin mo yung data except the last 14 days. Kasi yung the last 14 days, yun yung gagawin kong test data ko. So kung titingnan natin yung TS, so silipin nyo yung TS kung anong mangyayari dito. Gaano kahaba? 1097. Tama. Yung aking train data, gaano kahaba yung train data ko? 1083 minus 14. Nagigets ba? So ibig sabihin, kung idodrawing ko siya, ano, yan ay 1097 nga ba? 1097. So, yung 14 days dito ay gagawin ko test set. Ang gagamitin ko lang is hanggang dito for training. Yung 14 days, gagamitin ko siya for testing. So, yun lang ibig sabihin nun. So, kailangan mag-gets nyo to. Then, ang gagawin ko naman, yung test data ko naman, ano ibig sabihin naman ng ts.iloc minus 14? Ano ibig sabihin? Ang matitira lang dito is yung last 14 days. So, nagigets? So, kung gagawin ko tong test data, ang matitira lang dito is yung last 14 days. Gagamitin ko kasi siya for testing. Yung train data, iselect mo lahat except the last 14 days. Nagigets ba? 14 days tanggal. Yung training, hindi ko isasama yung 14 days kasi part siya ng test ng data. So, yun lang ibig sabihin ng train data at saka ng test. 1083, ito yung buong dataset natin, TS. 1097, train data natin, minus 14. Laging ganyan lang yung formula, no? So, 1083. Kung sisilipin mo yung test data, no? So, sasabihin yan yung 14 days. Nagtanggal ka ng 14, yung train data is hindi mo sinama yung 14. Nagigets? Okay? Question? Malinaw? Parang ginupit lang natin. Yung kalendaryo na 30 days. Diba, may kalendaryo ako na 30 days. Ang gagamitin kong test data is yung 7 days. Gugupitin ko. Hindi ko siya isasama. So, bali meron lang akong 23 days for testing, for training, then 7 days for testing. So, ganun na ibig sabihin. So, sir, ano yung kasunod? Ano yung ibig sabihin na asprec? Ano yung ibig sabihin ng asprec? Sige, gagawin ko muna to. Kapag kasi in-apply mo na walang asprec, sasabihin niya, no frequency information was provided. Yung simple exponential smoothing, naghahanap siya kung anong timestamp ng data mo. Since kinuha mo yung training data, nawawala yung timestamp niya. Diba sa TS may timestamp tayo na daily? Ay pinutol mo yung training, nawawala yung timestamp. Hindi na ngayon maintindihan ng simple exponential smoothing kung daily ka ba, monthly ka ba, quarterly ka ba, yearly ka ba, decade, century. So ibabalik mo ulit siya. Kaya meron ditong code na yung train data ko, ang frequency ko is daily. Daily naman talaga eh. Sir, bakit kailangan ulitin ko, bakit kailangan i-force mo pa na daily? Pinutol ko kasi yung data. Kinuha ko. So, yung daily frequency ko is nawala na. Kailangan ibalik mo ulit siya. Kasi aangal yung simple exponential smoothing. Hindi ko makita kung daily ka eh. Pwede bang i-provide mo sa akin ulit? So, yun yung ibig sabihin. Yung test data ko is daily din. Okay? Then, gagamitin mo yung training data mo. Ito yung training data. Then, i-fit mo dun sa model. Ito yung SES model. Sir, ano yung naka-comment? Ito yung ibig ko sabihin. Siya na yung nagko-compute ng alpha para sa'yo. Ayan o, ang alpha na ginamit dito is 0.019. Ibig sabihin, mas priority pa rin niya yung past. Kasi maliit lang yung value eh. Okay?
Initial level ko is 93. Ibig sabihin yun yung average. Initial level. Kung gusto mo lang makita, maintindihan mo yung model. Okay, edi na-train mo na. Na-train mo na, ano? Ang kasunod naman, based sa training data mo, ipipredict ko naman. Ulit, drawing ulit ako. Ito yung train. Ito yung test. Ito yung 14 days. Tama. Ito yung 1084. Tinrain mo yung 1084 sa simple exponential smoothing para i-predict mo kung ano yung kasunod. Ang prediction ko is dun sa test set. Tama, sa test set pa, hindi pa tayo nagpe-predict. Kasi nag-e-exist pa rin naman yung data natin eh. Ang wala, yung kasunod talaga, yung tunay. Pero sabi ko nga, tetestingin mo muna siya kung maganda siya. Pero hindi siya maganda, sasabihin ko na. Okay? Ganun yung process. So, SES model, dot forecast. Ibig sabihin, 14 days. Ilan bang test set yung kinuha ko? Diba 14 days din? Okay. Ang prediction ko ng 14 days is averaging ang mangyayari kapag simple exponential smoothing. Pansinin nyo lahat, 99.73. So, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Straight line. Okay? Then, i-graph mo siya. Ang ginawa na natin, subplotting. Sinubplot natin sa taas. Save ko ito yung prediction natin sa test set. So kung titingnan nyo yung graph, tingin kayo dito sa part na to. Yan yung prediction. Yan yung prediction ng time series ng SES. Hanggang dito lang yung training data mo. Ito yung actual nang nangyari base sa test set. Ang prediction niya is straight line. Which is tama yan. Kung susundan mo yung common sense, walang trend, walang seasonality, edi average. Huwag kayong mauuyo sa lab kung ganyan yung prediction tapos SES. I-expect nyo straight line talaga. Be proud, straight line siya. Kasi SES. Magtaka ka, SES ka, pero gumaganito yung prediction mo. Mali yun. Okay? Yun yung ibig ko sabihin. Nakita mo na hindi siya fit, tama, hindi siya fit, pero wala tayong magagawa eh. SES model yung ginamit natin. So, ang gagawin natin, kung natanggap mo na yun talaga ang kapalaran, by the way, yung nakikita nyong ito, is ito din yun. I-zoom in lang natin. Okay? Ibig sabihin, ang actual na nangyari is ito, pero ang prediction ko ay yun. Hindi na masama, pero sobrang sama. Kasi linya lang eh. Diyan yung limitation ng model. Kaya sabi mo, hindi mo talaga mapipredict eh. Pero mamaya makikita nyo, mag-i-improve yung prediction natin. Okay? Nakita mo na, halimbawa, satisfied ka na dyan. Uulitin mo ulit yung refitting. Bakit uulitin ko, sir? Para ma-predict ko naman yung tunay na kasunod. Malamang 96 pa rin yan. Okay? Ulit. Gagamitin ko ulit yung model. Ang frequency ko ulit ay day. Pero, ang forecasting ko din is 14 days. Pero kung mapapansin nyo, anong ginamit kong time series model dito? Hindi na siya training data. Buong data set na. Nagigets ba? Tingnan nyo yung model ko. Use the entire data set. Pero sa training lang, kung mapapansin nyo yung unang model natin, ang ginamit lang natin is yung training data. Pag okay ka na sa training at saka sa testing, ulitin mo lang ulit yung model, gamitin mo yung entire dataset. So ulitin mo lang, kopyahin mo lang yung code. So mag-predict ka ulit, ito yung visualization. Yan yung prediction. Okay? Straight line pa rin. Kung titingnan nyo siya, ito yung pinaka-end nung time series. Ito yung pinaka-end ng time series. Ang prediction ko is yung green. Ito. So, ibig sabihin, ang prediction ng model natin for the next 14 days, ang magiging value na is 96. Pinaka-safe. Pero in reality, hindi ganun. Kaya mahirap ang prediction. Limited tayo kung anong information yung meron tayo. Okay? So, ulitin ko lang ulit, ito'y paulit-ulit lang. Yung ipapakita kong code sa inyo is, anong tawag dito?
Yung part 2 niya is gagamitin natin yung simple exponential smoothing sa airline passengers na dataset. So again, yung code is same lang nung SES, ano? Parehas lang. May iba lang siguro yung result. So ito, i-import ko lang. Sige, meron tayong 30 minutes, tatapusin natin hanggang triple exponential. Kasi yung code niya is parehas lang. Babaguhin lang natin yung ibang parameter. Sige, tayin lang natin ano. Ang gagamitin natin is airline passengers. Which is very obvious, hindi siya kaya ng single exponential smoothing. Oops, nawala ata internet ko. Sige, tayin lang natin, baka matagal. Yan. So, meron akong dataset. Ang dataset natin is yan. Familiar kayo sa dataset na yan. Gagamitin natin yung forecasting. Diba may idea na tayo kung ano yung itsura nito before? Ang seasonality nito ay 12 ang period. Tama. Umuulit yung period natin ng 12. Ano ang seasonality nito na trend? Multiplicative ba o additive? Multiplicative. Ano yung trend nito? Additive ba o multiplicative? Unang-una question. Anong trend? General trend. Ang general trend natin dito is upward. Pwede ko sabihin additive. Ang seasonal period natin is 12. Pero yung seasonal period ba na to is additive ba o multiplicative pa rin? Kasi every season tumataas eh. So multiplicative. So yun yung gagamitin natin mamaya sa triple exponential smoothing. So kung gagamit, hindi ko na to ginamitan ng hindi ko na to ginamitan ng STL kasi alam na natin kung ano yung result. So imo-model ko lang ulit, simple exponential smoothing. I-predict natin is 12 months kasi monthly to eh. Kailangan alam mo kung ano itsura ng data mo. Yung naunang data natin daily. Pero ito ay quarterly pala to. Alam ko quarterly to. Sige, patunayan natin quarterly. So ito ay TS. So tingnan lang natin. Monthly. Monthly to ano. So 1, 2, 3, 4, 5. So monthly pala to. Ba't ginawa kong QS? So, pwedeng ang frequency ko, mali yung, yung notebook. Tingnan nyo nasa taas, Ito ay monthly start. Monthly start kasi January 1 eh. Pag sinabi kong January 31, month end. So, pwede kong baguhin to. So, ito yung MS. So, gagawin ko tong MS. Hindi pala quarter, basta 12 lang. Tanggalin ko na yung comment. So, 12 periods. So, okay. So, ipifit ko siya. Training data, kahit wala na yung value, automatic, pag hindi naman kasama yung index eh. Kahit yung iba kasi, nilalagyan pa nila ng 1,000 passengers. Eh, di ba index lang naman tayo tsaka isang column? Automatic kahit sabihin mo training data na agad. Pero again, kung komportable ka sa may square bracket, eh di go. So, evaluate ko lang. Same process, na iba lang yung dataset. So, ito yung prediction natin sa test data. Ang actual na nangyari sa test data is tumaas. Pero ang gamit mong model SES, straight line. Ano namang gumamit ka ng SES pag ganito na yung data mo? Sabihin, very obvious, hindi na ako gagamit ng SES. Pero pinuwersa pa rin natin gumamit ng SES. Ibig sabihin, mali yung sagot mo dito pag ginawa mong SES ito. Then, in-repeat natin sa model ulit. Babaguhin ko. Monthly start. So, ang prediction niya ay magiging ganyan. So, tayo natapos ng 1960 plus. So, ito yung prediction ng kasunod. Tsaka, di ba? Pero kaya bang i-predict yan mamaya ng triple exponential smoothing? Yes. Almost the same. Okay? So, next. Papakita ko lang sa inyo yung double exponential smoothing. Sige, question. STL pa rin. Nakikita naman sa STL eh. Kapag ang trend mo is nag-curve. Yes.
additive lang siya. Okay? At saka makikita mo siya kahit by visual inspection. Paano mo siya makikitang ano siya? Ito. Masasabi ko ito ay multiplicative. Kasi every time, every year, is tumataas yung value. Ano? Kung sisilipin mo to sa STL, meron siyang curve. Okay? So, ang palatandaan na multiplicative yung trend is kapag nagko-curve. Kapag straight line lang halos, additive lang. Okay? So, mahirap din yan yung tanong mong yan. Kasi minsan, pag nagmo-model ka, ang seasonality mo ay additive, pero itsura siyang multiplicative, pero mas fit yung additive. So, experimental pa rin. Pero sinisigurado ko sa trend, walang issue. Sa seasonal na multiplicative, doon tayo nagkakaproblema. Wala kasing exact answers. Pero sa trend, meron. Pag trend. Yes. Mas madali siya. So, ito ay double exponential smoothing. So, mag-i-import na naman tayo. Marami na akong session. So, i-close ko nung mga to. Yes. Terminate ko na nga naman lahat. So, hanggang 4 lang kasi tatlo something. Sa paid version, kahit mga 12 yung open, okay lang. Kasi tayo ay free lang. Pag nagre-research lang ako, bumibili ako ng monthly subscription. Kasi nakikigamit ako ng server nila, mas powerful yung PC nila sa on the cloud. Parang binibigay lang sa atin dito Pentium 4 na PC. Pagpa-process ng data. So, ito yung dataset natin ng sample ng double exponential smoothing yan. Pag nakakita kayong ganitong data, very obvious may trend. Pataas. Hindi ko sure kung yung mga guri-guri ay may seasonality. Pero very obvious may trend. Simpleng example. So, hindi ko na i-execute Kung padadaanin mo siya sa STL decomposition, ang trend niya is additive. Sir, bakit additive? Linear. Paano nagiging multiplicative? Di ba, nagpakita ako sa inyo ng multiplicative. Nagka-curve. Ibig sabihin, bumubuelo siya. Parang COVID-19 cases. Sa umpisa, wala. Pero dumodoble every time. Logarithmic yung expression. Okay, hindi ko na i-execute alam niyo na yung process. Meron bang specific seasonality? So, pwede mo namang i-confirm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung ito yung seasonality mo, Kung yan nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, merong, sa umpisa, merong seasonality, So, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, parang meron, So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, meron siyang seasonality at the start. Then, bandang huli na wala. So, you decide. Triple exponential ba? O double exponential smoothing? So, pag walang consensus, so, pwede kang gumamit ng double exponential smoothing. Pero, call mo yun. Kung naniniwala ka may seasonality to, i-identify mo every 8 days, every 8 months. Pero, nag-decide tayo dito na walang malinaw na seasonality. Alin? By 12? Saan ang umpisang bilang natin? Pwede kasi dito. 1, 2, 3. Sige, umpisahan natin sa 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. So, dapat nandun lang tayo. 11, 12. Yes, umulit to. Yes. Okay. Parang meron. Pero pagdating kasi dito sa bandang huli, parang nagiging siyang nagiging weak. So sa umpisa meron.
Ano, pero pag titingnan mo dun sa parting huli, medyo nagfe-fade na siya. Yes. Halimbawa, stable yung business mo, bigla nagka-recession, kaiba. So sige, call ko na to, sasabihin ko walang seasonality. Pero bahala kayo kung gagamitan nyo ng triple exponential smoothing. Sa periodogram, makikita nyo, merong seasonality at the start. Ito kasi isang clear sign na meron kang seasonality. Pero, sabi ko nga, tingnan mo pa rin yung STL. Ito yung isang magandang sign na meron kang seasonality. Ibig sabihin, at the start, may nadedetect ako, hindi ko lang alam kung nagfe-fade siya at the end. Okay? Pero call ko to. Since teacher nyo ako, absolute power, call ko to. Walang seasonality. Bahala kayo ha. Pero call ko to. So, tingnan nyo din yung month plot. Monthly ba siya? Monthly siya, no? Airline passengers. Okay? Merong clear, monthly. Yan yung nagpapatunay na wala. Straight lang eh. Nag-a-average tayo monthly ng data. Meron ba nagfa-fluctuate na data? Wala. Straight. Okay? Tama pa rin ako. So, in terms ng quarterly, talagang wala. Siguro, sabi nga, sa umpisa meron. Pero nag-fade. Parang feelings mo lang sa kung kanino. Strong siya sa umpisa, pero pagdating ng fourth quarter, lumamya. Lumamya, yan. Meron ba? Nandito ba? Nandito ba siya? Hindi ko alam, pero bahala ka na. Kumbaga, may pattern sa umpisa. Lumamya. Sa huli. Ang galing mag-perform ng for the first third quarter. Lumamya nung lumambot. Lumambot ng fourth quarter. So wala. So DES, so same din yung code. Ipapakita ko na lang kung ano naging result. So ang forecasting natin, yan. Ang difference ng forecasting ng DES, may direksyon, hindi lang siya straight line. Since ang trend mo ay pataas, so yung prediction niya is pataas din. Nagigets ba? So ganun yung ibig sabihin. So kung titingnan natin yung imo-model mo siya sa buong ito'y test set pa lang ayun siya may kulay green dyan. So pag imo-model mo siya sa buong dataset, maaaring sabihin mo ang senaryo ko is pataas. Ganito yung mangyayari beyond kung anong meron akong data. Ang data ko kasi is natatapos lang is hanggang dito. Ito yun. Ito yung forecast. Ito yung senaryo na mangyayari. Nai-imagine nyo na kung anong ginagawa ko sa crypto. Iba may data tayo. Pino-forecast ko siya nung ganito. Sa ika-third day ng week na to, bababa yung crypto. Kailangan may pera ako during that time. Kasi bibiling ko siya ng mas mababa. Pero hindi ganun yung nangyayari minsan. Kaya ang hirap mag-predict. Sabi ko nga kung napipredict ko to, ang yaman na natin lahat. Hindi nyo na kailangan mag-aral. Pero mag-aral pa rin kayo. Okay? So next, papakita ko na lang yung code. Same code din siya. So double exponential smoothing ang gamit natin ditong data is airline passengers pa rin. So yan pa rin. So titingnan lang natin yung prediction. So yan. Sa test data is straight line. Okay? Kung straight line siya, ang forecast ko is straight line din na pataas. So ibig sabihin, after nung last data natin, ang prediction ko is ganyan. Nagigets? Tsaka, di ba? So, lipat tayo sa triple exponential smoothing. Tapos, ang nakikita nyo dito, by the way, kung makikita nyo yung yung ginamit natin, is gagamitin ko na is, hindi pala simple exponential smoothing ang library natin. Ang gagamitin ko na is, exponential smoothing. Yung library. Kanina is simple EXP smoothing. Ngayon, exponential smoothing na yung gagawin ko. Ang kailangan mo malaman dito lang is,
Ano yung trend ng data mo? Ano yung trend? Additive ba siya o multiplicative? Alam ko na na multiplicative. Halimbawa, pag ginawa mo siyang additive, bibigyan ka din siya ng result. Hindi ko alam. Tuturuan ko kasi kayo next time kung anong magandang forecast. Malapit ba siya sa katotohanan o malayo? Doon mo matetest kung mas maganda yung additive o kaya multiplicative. So, ang ipoprovide mo dito kapag double exponential, it's additive ba o multiplicative? So, yun lang. Nag-decide tayo ng multiplicative. Halimbawa lang Pero pwede din namang additive. Tingnan nyo na lang kung ano magiging result. So, ito yung forecast natin sa test set. Ito yung test set natin. Ito yung forecast natin sa data na hindi pa natin nakikita. Okay? Hanggang dito lang yung data natin. Ganito yung nangyari. Ito naka-zoom in lang. Itong nakikita nyong ito is ito yun. Okay? So, finorcast lang natin. Next, punta na tayo sa triple exponential smoothing. Diretso na ako dito sa sa triple exponential smoothing na part 2 na agad. Part 2 na agad tayo. Kasi alam nating may seasonality to nung inanalyze na natin sa STL. So, alam nating may seasonality yan. Ang kailangan mo lang kapag triple exponential smoothing, hindi ka natitigil ng trend. Ang trend natin, nag-decide tayo na additive. Tama. Halimbawa, additive yung nag-decide tayo na additive. Yung seasonal niya na pattern, every season, nagiging multiplicative. Nag-decide tayo dyan. Alam natin from previous lecture na ang seasonal periods niya umuulit siya every 12 months. So, yun yung ipoprovide mo sa kanya. Okay? Tapos, pili ka lang ulit ng train and testing size. So, yan yung prediction. So, kung titingnan mo yung triple exponential smoothing dun sa test set natin, is malapit na siya dun sa katotohanan. Nagigets ba? Kung malapit na siya sa katotohanan, confident ako na yung kasunod is malapit din dun sa actual na mangyayari. Nagigets? Kung bakit tayo may test. Hahanap ka muna ng magandang model na marireach mo yung actual na nangyari. Ang actual na nangyari dito is yung orange. Ang prediction natin dito is yung green. Okay? Di ba malapit siya sa katotohanan? Kung malapit na ka sa katotohanan, yung testing mo, confident ako na ganyan din ang mangyayari sa data na hindi pa natin nakikita. Yun yung forecast. So, kung ipipredict natin siya, confident ako na ganito yung magiging number ng airline passenger, itinrain natin siya sa buong dataset ulit na may the same parameter. So, ang ba't niran ko? Uy, cancel. Pero ito na yung graph. Pag ipinedict mo na yung forecasting, maintindihan nyo naman yung code kasi isa yung itsura niya. Okay? Ang data natin is hanggang dito lang. Yan lang yung available data natin. Ito yung test set. Alam natin sa testing na okay yung pang-predict yung triple exponential smoothing. Then, ang next scenario natin, sasabihin ko dun sa may-ari ng airlines, ganito yung mangyayari for the next 3 years. So, ilang eroplano na yung bibilhin natin? So, yan yung tinatawag na forecasting. Okay? Tinetest natin para may idea tayo, kasya ba yung damit sa model natin? Kung kasya na yung damit sa model natin, okay. Lakad sa runway. Maganda na kasi yung itsura mo. Okay? Confident ako na magugustuhan ng mga tao yung damit. Kasi sa testing pa lang is accurate na siya. So, yun yung ibig sabihin ng forecasting. Okay? Ganyan yung gagawin natin sa laboratory. Sir, pwede bang makita yung forecasting value? Nakikita naman yung forecasting value Ito siya Ito yung prediction ng forecasting value. Tayo ay natapos ay 1960 ng December. Ang pinorcast natin is yung kasunod. Yun lang naman ibig sabihin yan. Nag-forecast tayo ng kasunod. Kung doon tayo natatapos. Ulitin ko, ito lang yung data na meron tayo.
Ito yung testing, ito yung forecast. Malapit sa tunay na buhay. Okay? So, pwede na kayong mag-download ng crypto dataset. I-try nyo kung kaya nyong i-forecast. Yung mga susunod na mangyayari. 2 days, 3 days from now, 14 days from now, 21 days from now. Okay? So, bahala na kayo kung paano siya gagamitin. Okay? Bahala na kayo. So, kung pupunta ka ng Yahoo Finance, ito yung ibig ko sabihin. Kasi may mga data dito. Scrape nyo na lang kung anong makikita nyo dito. Tinuruan ko kayo ng web scraping, di ba? So, ito yung Yahoo Finance. Nasa na yung data natin? Okay, Yahoo Finance data. Baway, AAPL. Ano nga bang Apple? AAPL. Apple. Yun yung code niya. Historical data. So, kunin mo yung historical prices niya. Maximum data. I-web scrape nyo siya para makuha nyo. Gusto nyo lang. Sa may data dyan. Sa sobrang dami, hindi niya kayang i-display lahat. Mabagal yung internet eh. Ayan, yun na nga. ulit. Ano? AAPL. Kung gusto nyo Bitcoin, hanapin nyo na lang yung data ng Bitcoin. So, konti yung data lang. Ito December 1980 to 2025. Ito siya. Diba, tinuruan ko kayo mag-web scrape. Okay, pag nakuha nyo yung data na to, makakakuha kayo ng ganitong time series. Gamitan nyo siya ng double exponential, triple exponential to predict kung ano yung possible scenario na mangyayari. For the next 21 days, for the next 15 days, bahala kayo. Okay? Kasi kung pupunta ka sa, halimbawa, CoinGecko, kapag interesado, actually may crypto din ang Yahoo Finance. Pero ito yung ibig ko sabihin. Ganito yung time series ng USDC. Hindi mo siya kakikitaan ng trend at seasonality, kaya hindi nagfa-fluctuate yung value niya. Magkano na bang Bitcoin ngayon? 81K. Last month, pumalo itong 106K. So, ibig sabihin, ang time series ng Bitcoin, kung titingnan nyo ang trend niya is pababa. Maganda mag-invest ngayon kasi down yung price niya. Iniintay ko siyang pumalo ng 75. Doon ako bibili. Kasi confident ako na papalo ulit siya sa 90K level. Bibili ako ng 20,000 pesos na Bitcoin. Bibilin ko siya at 77, sabihin ko ng, basta, proportion ng million kasi siya eh. Ito kasi 4,900,000 something. Pwede kang bumili ng Bitcoin na 50 pesos, minimum 50. Pero mahina ang profit. Pag bumaba siya ng, for example, ng 72, mas gusto ko yun. Bibili agad ako about 30 mil na Bitcoin. Hindi nga. Ito. Tapos ibebenta ko siya, pumalo na siya ng 90. Kasi may probability kasi bumaba ulit. Kasi pag bumababa ang presyo ng cryptocurrency, marami talagang bumibili kasi alam nila yung potential. Expect mo kapag bumaba yung presyo ng stock, cryptocurrency, madaming bibili dyan. Tapos pag tumaas na ulit, maraming magbebenta. So babagsak ulit siya. Tatimingan mo siya. Tulog ka during that time. 2 minutes lang pumalo siya ng 72, halimbawa, 2-minute period. Tulog ka. Pumalo na ulit ng 18. Mabilis very volatile kasi ang crypto, hindi gaya ng stocks. Yung stocks kasi matatansya mo pa. Pero yung crypto hindi. Okay? Pag nakuha niyo yung data, gamitan niyo ng time series. Gaano ka-importante sa iyo yung data ng 2010? O kukunin ko lang is 2025 up to 2020. 5 years. It's your call. Hindi ko kayo tuturuan. It's your call. Tinuruan ko kayong mag-forecast. Bahala kayo kung saan nyo siya gagamitin.
Okay? Ibang forecasting yun. Clustering ang gagamitin ko doon sa mga betting. Kasi ang ipipredict mo kasi panalo ba o hindi. Hindi naman number. Panalo o hindi. Tabla o something. Okay? Yung code na to nandun to sa sa folder na exponential smoothing. 6. Pwede niyong pag-aralan. Mas maganda kung i-download niyo siya. Tapos i-upload niyo siya sa Google Colab niyo. Para mapag-aralan nyo. Para nairaran nyo siya. Nandyan lang yan. Hindi ako nag-upload ng wala. Pati presentation nandyan din. Basahin nyo na lang. Andito lang lahat yan. Presentation and textbook. Nandyan lahat yan. Yan. Pag gusto nyo mag-review, nandyan siya. Then yung code ng prelim natin, papakita ko lang sa inyo kung nasaan. Ito, nagsimula tayo ng 29. Tatapusin natin ng 38. Okay? Hanggang doon lang yung coverage. Yung laman nito, yung 4 na dinemo ko. Okay? Ito yung EWMA. Then yung exponential smoothing. Nasaan na ba yung exponential smoothing? Parang hindi ko pa ata na-upload. Ito pala, forecasting exponential smoothing. Yan o, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung dinemo ko nandyan lang. Okay? So, ito siya. Kung ayaw nyo naman i-download, pwede nyo naman pag-aralan lang yung code. Silip-silipin nyo lang. So, ayan siya. Copy-paste nyo na ngayon kung may data kayo ng kung anong stock. Try nyo mag-forecast. Disclaimer, wag nyo akong sisisihin pag mali yung forecast. Kasalanan nyo yan.